aktibidad para po sa buwan ng wikang pambansa. May makakausap po natin live via Zoom ang ating bisita, Do the Honor Partner. Ayan si Attorney Marites Barrios Taran, siya po ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, kaugnay pa rin po sa paggunita, pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Magandang umaga po Attorney Taran, si Zander po ito at si Angel. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa ating mga pogi at magandang host for Sir Sander at Ma'am Angel. Maraming salamat po sa pag-anyaya sa amin dito sa inyong programa. Opo. Ano ho ba ang mandato po ng Komisyon sa Wikang Filipino at bakit po mahalaga na ating malaman yung inyo pong mga aktibidad? Ang mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino ay mag-asagawa ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalago, at para malaman ng lahat kung ano ang kahalagahan ng wika, no? Ang mga wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Mahalaga na ating maipaalam sa ating mga kababayan, lalo na sa ating kabataan, na mayroon tayong buwan ng wikang pambansa sapagkat ito ang nagsisilbing pambansang alaala sa ating pagkakakilanlan, sa ating kasaysayan at sa ating kultura. Ipinapaalala rin nito na ang wikang Filipino ay hindi lamang kasangkapan sa pang-araw-araw nating komunikasyon o pakikipagtalastasan, kung hindi pangunahing daluyan din ng pambansang pagkakaisa, kaisipan at karunungan. Mahalaga ito kasi sa kasalukuyang panahon, alam niyo naman, kailangan nating ipaalaala sa ating mga kababayan na ang wika natin ay buhay at dinamiko, kasabay ng mabilis na modernisasyon at globalisasyon. Kaya natutuwa ako na ang ating mga kapartner, mga katuwang sa media ay lagi na nagbibigay ng espasyo para sa wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Opo. Attorney, ang tema po ng ating selebrasyon ngayong taon ay tama po ba wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon? So sa inyong pananaw po, paano po makakatulong itong AI sa pagpapalaganap at pagpapaunlad po ng wikang Filipino? Nagkakatulungan ng wikang Filipino at AI sa pamamagitan ng mga sumusunod. Mabanggit ko lang ang ilan. Ang AI ay isang kasangkapan. Ito ay isang instrumento sa pagkalap ng impormasyon. Ginagamit ang AI, gumagamit ng wika ang AI, upang magproseso at magbahagi ng datos. Ang pagpasok ng Filipino sa algorithmic system at language models ng AI ay nag-uudyok sa patuloy na pagbuo ng mga bagong terminolohiya, corpus at digital resources sa wikang pambansa. Alam niyo kasi ang Komisyon sa Wikang Filipino ang may atas na gumawa ng mga diksyonaryo, glosaryo para ito isulong ang paggamit ng wika sa lahat ng dominyo at espasyo, At ang tinutukol kong wika rito ay ang ating wikang pambansa at syempre hindi natin kalilimutan ang mga wikang katutubo. Tumutulong ang AI sa mabilis na paghahanap, pagsama-sama o pag-collate, at pagsusuri ng mga malalaking datos, habang ang wikang Filipino naman ay nagsisilbing tulay upang ang mga natuklasang kaalaman ay maipahayag sa paraang madaling maunawaan ng lipunang Pilipino. Sa ngayon kasi napakakonti pa ng mga datos at ito ang aming pinagsisikapan na mabuo at magawa para dumami ang tinatawag nating corpus sa digital space. Mahalaga ito sapagkat kailangan ang makuha na mga datos ng ating mga mamamayan kapag sila ay gumamit na ng AI ay wasto, At dito na papasok ang responsable, etikal, angkop at mapanuri na paggamit ng AI. Opo, binanggit niyo po yung mapanuring paggamit ng AI. I'm sure po na babasa niyo rin po yung mga komento po sa inyong Facebook page ng KWF. Meron hong mga hindi po pumapabor nung nabasa nila yung tema. Bakit, kumbaga yung mga bata raw ho ngayon, hirap na nga pong magsulat at magbasa
sa wikang Filipino ng tama, yung wasto po no, na balarila at panitikan din, hindi raw po, baka raw po umasa sa AI, mga chat GPT, mga Gemini, yung mga bata, kung ganun daw po yung ating ipapalaganap ngayong buwan ng wikang pambansa. Ano yung komento nyo dun, ma'am? Ang nais naming ipabatid sa mamamayang Pilipino ay ito. Ang artificial intelligence ay isang phenomenon na hindi na natin kayang iwaksi, baliwalain o kaya ay iwasan pa. Sapagkat ito ay nakapasok na sa buong mundo at sa ating bansa. Nariyan na ang AI sa larangan ng edukasyon, sa pananaliksik, sa komunikasyon, sa mga trabaho, sa mismong paraan ng ating paglikha at pagproseso ng mga impormasyon. Sa katunayan, nasa dulo na lang ng ating mga daliri ito. At tanggapin man ng mas nakararami o hindi, ang katotohanan ang lahat ng ating mamamayan ay may isa o dalawa, tatlo na pakikiharap na sa AI. Pag sila ay gumawa bukas sila ng kanilang Facebook, siguradong may AI iyan. Ang ating isinusulong ay ang ethical at mapanuring paggamit nito. At syempre, nariyan po ang Komisyon sa Wikang Filipino upang gabayan ang ating mga mamayan, lalo na po sa pananaliksik ng may katungkulan sa wika. Nais naming linawin sa Komisyon sa Wikang Filipino na ang wika at ang AI ay mayroong mahalagang papel sa panahon na ito ng modernisasyon, at ayaw nating mawala sa digital space o sa digital na espasyo ang wikang Filipino at katutubong wika. Kaya nga po tayo gumagawa ng mga paraan upang hindi tayo nahuhuli, sapagkat ang hindi po pagtanggap nito ay ibig sabihin ay ayaw nating tanggapin din ang katotohanan na ito ay bahagi na ng ating bagong mundo. So, ang nais lang po naming gawin ay magabayan ang ating mga guro, mga manunulat, mga mag-aaral na sa tama po nila gagamitin ang AI at sa wasturing pamamaraan. Kaya po mayroong kaming tinatawag na mga etikal na konsiderasyon para rito. Opo, nabanggit mo na yan, attorney, yung tama at etikal na pamamaraan. Can you give us an example kung paano po ito para at least magabayan po ang ating mga, especially yung mga kabataan po? Okay. Kunwari po, sa ngayon po kasi ay hindi pa kumpleto pa, kaunti pa ang ating mga corpus sa AI. Hindi pa husto, sapagkat meron pa kaming ginagawang pakikipagtulungan sa DOST. Ito po yung Pinay Project, kung saan maglalagay tayo ng 30 milyong corpus kasama ang DOST at mga malalaking mga paaralan upang magkaroon ng mga datos para sa wikang Filipino at katutubong wika. Sa ngayon po ay hindi gumagamit ang Komisyon sa Wikang Filipino ng salin mula sa AI, sapagkat nauunawaan namin na kapag ito ay ipinagawa namin sa AI, ay malamang po hindi yan angkop. Yes, At hindi nito nakikita ang kultura, ang puso, ang kasaysayan ng wikang Filipino. Ang iba pang mga paraan ay katulad ng maaari kang magtanong, tanungin mo ang AI, ano ang maaari kong gawin para makagawa ako ng isang tula, o ilan ba ang saknong na kailangan ko para sa ganito, sa Jona o sa ganito. So, magpaturo po ang ating mga gumagamit, sapagkat ang amin pong isinusulong ay hindi dapat palitan ng AI ang mga mananaliksik. Katulad nga po ng lagi kong nagiging halimbawa, sapagkat ito po ay totoong nangyari sa akin. Ang akin pong tinanong ang AI, matapos po namin itong ilunsad ang ating bagong tema para sa taong 2026, sabi ko ay ano ang tema para sa buwan ng wika 2026. Ang una pong isinagot sa akin ng AI ay yung mga nakaraan pa last na year tema.
no? At sabi ko ay mali ka sapagkat kung ikaw ay gagamit pa ng mas malalim na pananaliksik, makikita mo na hindi ito ang angkop. So, Sumagot ba, ma'am? sumagot po siya. Sumagot pa rin. Anong sabi sa inyo? Sapagkat akala ko po ay perfect siya, no? Alam mo Oh. yung hindi siya umaamin ng kanyang Mali. pagkakamali. Alam niyo ang sinagot sa akin, paumanhin po. At opo, totoo po ito. At paumanhin po at ang sabi niya ay may nakita po akong artikulo at ang sabi po ng tagapangulong Marites Barrios Taran ang ating ating tema ay ang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Kaya ko po ito kinukwento sapagkat talagang nakakatawa sapagkat sinasagot niya ako. Yung sagot ko po, ang sagot niya ay yung mga sinabi ko. So, tinalakay ko po ito sa ating mga mas marunong, no, mga eksperto sa AI, at sabi nila sa akin ay dapat daw pong ganito ang ating gagawin. I-challenge natin siya, hamunin natin ang kanyang kakayahan. At huwag po tayong basta-bastang naniniwala sa kanya. Correct. Sapagkat siya po ay gagawa ng halusinasyon dahil inaasahan siya. That is how, sabi sa akin, that is how AIs are supposed to do, to answer everything. So, yun po yung kanyang yun ang kanyang naturalesa na kailangan may maisagot siya. Kaya't kailangan gagawa siya ng sagot. Kung hindi niya makaya dun sa sa tinatawag na medium search niya, ay mas lalalim siya kapag sinabihan mo siya na mali ka o kaya ay laliman mo pa sapagkat hindi ako kumbinsido sa sagot mo. At higit sa lahat po, kailangan tanungin mo siya sa source. Pag natanong mo na siya sa source, kailangan po tingnan mo yung source sapagkat hindi po namin ina-advocate, hindi namin isinusulong na maging tamad ang ating mga mananaliksik. Lahat na po ang mga sinasabi kong mananaliksik ay hindi lamang yung mga ekspertong mananaliksik. Kung hindi yung mga bata na Mga gustong estudyante. makaalam ng mga impormasyon, yung mga data gatherer na tinatawag. At kailangan alamin nila. Pagkatapos nun ay i-click nila yung link sapagkat karaniwan po ay not found. Kapag not found, ibig sabihin, hindi po niya yun. Parang halusinasyon niya, gawa lang niya kasi gusto niya makasagot ng tama. Opo, parang ang binabanggit niyo po sa amin, ang AI ay isa pong tool lamang. Kumbaga po, hindi ito yung end-all, be-all na siyang sagot po kapag ikaw ay gagawa ng sanaysay o research, ganun po. Tama po. Kaya nga po iyan ang sentro ng ating tema na ang AI ay isa lamang kasangkapan o tool, no, instrumento para mas mabilis ang iyong pagkalap ng impormasyon sa halip na siyempre sa panahon ko po bilang isang abogado ay kami po ay binibigyan ng 30 cases per day, no, per day po namin babasahin yung 30 kaso na decided o jurisprudence pa ang tawag namin dito, decided ng Supreme Court. Dati po, yung 30 na yan, pupunta kami sa mga silid-aklatan, library. At ilalabas namin lahat ng mga librong may kinalaman doon. At ipapazirox namin, babasahin namin overnight. Sapagkat kinabukasan ay recitation day, hindi mo alam kung saan ka tatawagin. Ngayon po, sa panahon ngayon, yung 30 cases na tinutukoy ko, napakadali na lang po yan. Type mo na lang sa... Tipo mo, Daling ma-search. lalabas na po yan. Hanapin mo ang ganito. O kaya search mo yung ganito. At hanggang kung suswertehin ka po, bibigyan ka pa niya ng summary. No? Hindi lamang yung tinatawag naming ratio decidendi. Ngunit, kapag ikaw ay tamad, hindi mo nababasahin yung Lahat. Kabuuan. Oo. Yes. Pero ang teacher mo, ang law professor mo, ang itatanong sa iyo ay yung mga maliliit na bagay na Nakapaloob doon. na magtitest kung ikaw ba binasa mo ito. Binasa mo ng buo. Yes, opo. So, hindi ba't yun ang lagi kong binibigay, yung mga personal ko pong karanasan sapagkat kung may AI,
mapapadali ang buhay mo. Ngunit pwede ka rin makasagot ng mali. Pwede kayo pahamak. Po yun o bagsak yun na grade kung tamad ka. Yun. At yan po ay talagang hindi lamang sa classroom setting. Kahit sa trabaho po. Kapag gumawa ka ng, inasa mo sa kanya, paggawa ka ng mga programs, paggawa ka ng mga graphs, no? Tapos hindi mo chinek yung data sapagkat umasa ka na marunong tong AI na tumatalino pa to kaysa sa akin. Yung boss mo, alam kung ano yung datos. I-check niya yun. So, Correct. ikaw yung mali. Ikaw yung magkakamemo. Ikaw yung mapapagalitan. Oo, meron nga po, di ba, Tori, nag-trending yung prayer, di ba? I-modify. Totoo po. Sapagkat yan po ang una kong kapag nagle-lecture ako, matagal na panahon na, tungkol po sa paggamit ng AI. Alam niyo po, lagi ko yung ginagawa example. Siyempre po, hinahide ko yung mukha, hinahide ko yung sinabi. Hindi lang po, meron ding isang pagkakataon na ito po ay superintendent ng Department of Education. Ginamit po niyang mensahe ay AI generated. Alam niyo po bang nasa dulo ay nagtatanong pa kung gusto mo ba gawan ko ito ng summary? Pagkatapos po, ang buong text ang nalathala sa lahat ng mga invitation para sa mga, alam niyo naman, pag SDO po, hindi lamang dun sa isang paaralan yan. Division, buong sa division. Maaaring sa buong probinsya yan. At yun yung imagine mo yung ma-expose ka dahil sa hindi ka nag-ingat, dahil umasa ka entirely. At yan po ay mga tawag dito, reminder, paalala na huwag nating gawan huwag nating pakatamaran, sapagkat dapat ay mapanatili ang katapatan sa pananaliksik sa pamamagitan ng wasong pagkilala sa mga tunay na sanggunian, citation or references. At hindi yung umaasa ka na lamang sa AI para gawin mo ang buong sulatin o pananaliksik. Yan po kasi ang takot ng iba. Paano naman yung mga may intellectual property rights kami? Yung si AI, di naman niya yun tatanong, eto kinuha ko kay ganito, eto kinuha ko kay ganyan. Ang tao po ang gagawa nun. Sapagkat ang AI ay gawa ng tao para sa tao. Instrumento siya. Hindi siya papalit sa tao. Hindi niya kapalit ang tao. Utak ng tao ang masusunod para sa kanya. Utusan lang po siya eh. Tama. Opo, attorney, at ano po yung mga pangunahing programa at aktibidad po ng Komisyon sa Wikang Filipino ngayong pong buwan ng Wikang Pambansa? Opo, katatapos lang po natin ang pagbubukas ng Buwan ng Wika at ginunita natin ito kasabay ng kamatayan ni Manuel L. Quezon. Nagtaas din po tayo ng watawat sa Independence Flagpole at sa Malacanang Park. Ito po ay magkakaroon din kami ng serye ng Wikain Mo, katatapos lang ng una na kung saan ay tinampok po natin si Dr. Nathaniel Oco ng De La Salle University para naman po sa mga usapin ito ng AI, Wika Edukasyon. Meron pa pong mga susunod, 12, 18 at 26 ng Agosto. Meron po kami niyan kung saan mga mahuhusay rin po sa larang ng AI, Wika at Edukasyon, pati ng FSL ang ating mga makasama, na Dr. Reyes, Dr. Rafa, Dr. Jane Tatel, Professor Rachel Edita Rojas, at marami pa pong iba. Ngayong araw po, alas 10 ay meron tayong harayahan, ang online book to kasama po si Dr. Emmanuel De Leon. Siyempre, hindi natin kalilimutan ang araw ni Quezon, Agosto 19 po yan, at meron po kaming mga gagawnaping gabi ng parangal para naman po sa pagkilala sa mga gawad sa Naysay, dangal ng wika, at marami pa pong mga gawad kasama na ang gawad Carlos Padilla, kung saan mga mahuhusay na tagapagtaguyod ng wikang Filipino at mga katutubong wika ang ating pararangalan. Buong buwan pong ito ay naglalagari tayo sa mga seminar, sa mga panayam. Meron po kaming ginagawa ngayon sa Coronadal City para naman po sa pagbubuo ng ng ortografiya para sa Manobo Dulangan, sapagkat nais naming
ipakita at ipahayag na talagang ang tao po ang primary source ng datos. Meron din po kaming 33 tertulya sa buong Pilipinas na ginaganap ng mga sentro ng wika at kultura natin sa iba't ibang state universities at colleges sa buong bansa. At syempre po, halos araw-araw ay may mga ginagawa kasama ang DepEd, no? At ang mga private universities and local colleges na gumagawa po sila ng mga activities na may kinalaman sa buwan ng wika upang hindi po makalimutan ng ating mga kababayan ang kahalagahan po ng wikang pambansa at ng mga katutubong wika sa ating buhay. Opo. Attorney, nabanggit niyo po yung FSL, no? Yung Filipino Sign Language. Sa inyo ho bang palagay dapat po itong impeachment trial meron pong Filipino Sign Language translator? Ang katotohanan po, isa po iyan sa mga isinusulong namin, kasama po ang Philippine Federation of the Deaf, no? At sa totoo lang po ay ang pagkakabatid ko ay nakikipag-ugnayan na po ang mga organisasyon ng mga deaf community o yung ating mga deaf, no? Para ipaabot po ito sa ating sa mga namamahala sa impeachment, no? Sa katotohanan din po ay sumulat din tayo sa Senate President naman na sana sa Filipino natin ang mga iba, kahit na karamihan, no, hindi naman lahat ng mga mga testimonya ng ating yung pagte-testify po. Kaso baka maguluhan po yung translator pagka ang tinatranslate niya na senator judges. Oo nga. Hindi, joke lang po. Huwag na po kayo mag-comment, ma'am. Naniniwala po ako na mahuhusay po ang ating mga interpreters. Yun. Kayang-kaya po nilang ipabatid iyan. Opo. Opo. Meron lang ho kasi ako nabasa. Hindi ko lang po alam kung kaya niyo pong sagutin. No? Pero sa historian's point of view po kasi, hindi raw totoo na si Dr. Jose Rizal yung nagsulat nung sa aking mga kabata, yung ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isda. Parang hoax daw po yun, hoax lang. Mayroon pong artikulo ang isa sa aming senior linguistic researcher na si R.R. Kagalingan, Roy Rene Kagalingan tungkol rito, at ibinahagi po niya na hindi po mismo kung hindi yung nagbigay ng mensahe, no. Ngunit nakapost po yan sa aming Facebook page ngayon, no, dahil isa po yung artikulo ng aming kawani, at hinihikayat ko po ang lahat na basahin po ninyo para mauliwanagan kayo. So hindi totoo po? Sapagkat wala po tayo roon, okay? Wala tayo ng panahon na ito. At sa amin po mga abogado ay lahat ito hearsay. Ngunit kung ito po ay na may patunay, ay mari pong totoo na hindi nga po siya ang nagsabi. Sumulat. Ngunit inikayat ko po kayo, basahin po ninyo ang artikulong ito ni R.R. Kagalingan. Sige po, isa-search ko mamaya, ma'am, pagkatapos ng programa. Opo. Maraming salamat po. Attorney, siguro po panghuling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakiisa sa amin, lalo na po ang mga sumusuporta sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang napakarami naming mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, ang kanilang Pangulo, ng samahan na ito, no, kung saan sa lahat ng SUCs ay mayroon tayo, no, 60 of them, ay nagpapasalamat po kami, at sana po ay patuloy na tangkilikin ng ating mga kababayan ang mga programa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kami po ay active, kami po ay nagtatrabaho hindi lamang po tuwing buwan ng wika, kung hindi lahat po ng araw ay amin pong pinagsisikapan na makabuo kami ng makabuluhang mga programa at pananaliksik upang ang wikang Filipino at mga katutubong wika ay ating mapangalagaan at maisulong sa mabilis na pagpasok ng teknolohiya sa ating bansa. Huwag po nating kalilimutan na ang tunay na dunong ay nagmumula sa atin at sa ating sariling wika. Katulad po ng aking nabanggit,
ang AI ay kasangkapan lamang po ng tao, hindi po nito kayang palitan ang ating kritikal na pag-iisip, yung pagiging malikhain natin. At syempre po, lagi nating tatandaan na sa bawat aksyon natin ay mayroon itong pananagutan sa sarili, sa bayan, at sa kapwa. Nawa po ay maging makabuluhan ang ating pagdiriwang sapagkat kayo po ay aming kasama. Lagi po nating gamitin ang wikang Filipino para ipabatid ang katotohanan. Huwag po tayong papaapekto sa mga fake news, misinformation, disinformation. Sana po patuloy nating palawakin ang ating kaalaman at itaguyod natin ang karangalan ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, lalo na po ang mga nanganganib ng maglaho. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. Sir Thank you Sander so at much Ma'am po, Angel. Attorney Marites. Sa uulitin po. Maraming salamat po sa uulitin po. Maraming salamat po. Nakausap po natin ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, KWF, si Attorney Marites Barrios Taran. Kung meron kayong mga hindi tiyak kung tama ba itong Filipino na ito, meron silang kwfdictionario.ph. Yun. kwfdictionario.ph. Hanapin nyo lamang po, tapos pwede mo nang i-type doon. Type doon. Na halimbawa, yung word na artificial, anong spelling, anong may ay ba na, may ay ba o walang ay. Ayun, sasabihin niya na kung tama o mali. Ang dami nating natutunan kay Attorney. Sabi nga niya, ang AI dapat gamitin natin kumbaga tool, gabay. Pwede siguro halimbawa, meron kang ginawang sanaysay o essay sa English o sentence. Hindi ka sigurado kung wrong grammar ba? Pwede mong itanong sa AI, is this wrong grammar? Ganon. Pero wag mong iasa yung kabuuan. Na write a halimbawa, newsletter about ganyan. Salaysay, tungkol sa ganito. Hindi ka na nga natuto. Oo, kumbaga hindi mo naman sariling output Yes, yun. Diba? oo. Nandaya Wala yung ka. puso mo dun eh. Wala Oo, yung puso mo correct, dun. Correct. Tapos, Gamitin nyo lang siyang gabay kasi hindi naman natin pwedeng tanggalin yan sa buhay natin kasi andyan na tayo eh. Actually, parang